Ilang araw na lang mga palangga ay salubungin na po natin yung bagong taon. Syempre, hindi mawawala ang handaan at kainan. Kaya itong dessert na ito, wag mo itong iwawala sa iyong mesa kasi napakasarap naman talagang itong dessert na ito. Talagang mauna itong maubos. At napakadali lang itong gawin ha. Kaya simulan na po natin. Step by step po tayo ngayon. Bahala na kung medyo matagal po yung ating video. Ang una po nating gagawin ay gagawa tayo ng pabalat ng ating egg pie. Ito po yung mga sangkap natin sa ating video screen para po sa ating pabalat, sa ating egg pie. Sundan nyo lang po mga palangga. Unahin natin ilagay yung ating asin at yung ating asukal. At pagkatapos ay maglagay tayo dito ng 1/3 cup ng ating shortening at durugin lang po natin. At pagkatapos ay maglagay tayo dito ng 1/3 cup ng ating tubig. At pagkatapos ay tunawin lang po natin yung asin at yung ating asukal bago po tayo dito maglagay ng ating harina. Ayan po yung ginamit natin na harina. Hinati lang natin yan para maging malambot at madurog lang kainin yung ating pabalat ng ating egg pie. Hindi po matigas. Kung baga na yung pagkagat mo ay madudurog lang kaagad yung ating crust. Ayan, at hindi natin dito kailangan ng masahin ng todo yung ating dough. Kung magdas kayo dito ng kaunting harina, yung cake flour lang po yung gagamitin ninyo. Mga 2 minutes mga palangga sa padiin-diin natin sa pagmasa ng ating dough ay tama na po yan. At dahil malambot yung ating dough ay pwede na natin itong laparin agad. At sa pagpalapad natin dito ng pabilog ay tansyahin lang po talaga natin na magkasya yun sa ating cake molder na gagamitin. Ay tansyahin lang po talaga natin para kaunti lang po yung ating maging excess dough dito para hindi po manipis yung ating pabalat. Ito nga pala mga palangga yung cake molder ko na gagamitin. Ayan, gamit na may mga bakas pa ng hiwa. At ito nga pala yung kanyang sizes, buti na lang hindi na itapon para may ideya din kayo kung anong sizes ito. Ito, non-stick po ito, no need na po itong banyahan, pero ideya ko lang po ito, baka yung gagamitin ninyo ay hindi non-stick, ay ganituhin nyo lang. Banyahan nyo lang ng shortening at lagyan ng harina para madali lang po talaga nating ma-unmold yung ating egg pie. Sa mga susunod pa nating gawin para sa pag-prepare po sa ating pabalat, ay sundan nyo lang mga palangga. Tingnan nyo na lang. At para po sa ating design sa gilid, ayan mga palangga, sundan nyo lang yan. At may paslo mo pa yan ha, para masundan nyo talaga. At ayusin at ituwid lang po natin ito ng kaunti para hindi umawas dito yung ating mixture. At ngayon mga palangga ay gagawa na po tayo ng ating mixture. Ito po yung ating gagamitin na itlog. Meron po tayo ditong 4 na piraso ng large na itlog. Kukuha lang po tayo dito ng 2 piraso ng ating egg white. At kailangan yung ating egg white ay hindi lang po talaga mahaluan ng kahit kaunting egg yolk. At kailangan yung paglalagyan natin ng ating egg white ay hindi basa, tuyo po dapat at hindi mo lumantika. At ito na po yung natira nating 2 itlog ay ilagay na po natin dito. Ito po yung mga sangkap natin sa ating flan or yung ating custard. Kailangan po natin dito ng 2 piraso ng egg yolk at 2 piraso ng whole eggs. At batihin lang natin ito ng maigi hanggang sa mag-pale yellow. At ilagay na natin dito yung ating asukal na puti at yung ating vanilla. At maglagay tayo dito ng powdered milk. Milk Boy po yung powdered milk na ginamit ko at maglagay tayo dito ng cornstarch. At haluin lang po natin, durugin lang po natin yung mga buo-buo na powdered milk. At pagkatapos ay isunod na natin ditong ilagay yung ating 100 ml ng ating tubig at saka yung isang lata natin na evaporated milk or 360 ml. At haluin lang po natin yan hanggang sa matunaw natin yung ating mga dry ingredients.
At para maging pino na walang buo-buo yung ating mixture ay salain lang po natin. At isit aside lang muna natin ito. Gagawa na tayo ng ating mirang. Ito po yung ating 2 piraso na egg white. At meron po tayo ditong 1 tablespoon ng ating puti na asukal. Hindi na po tayo dito maglagay ng cream of tartar ha. Kasi maliit lang naman yung ating egg white. At sa mga susunod pa nating step sa ating mirang ay sundin nyo lang mga palangga. Tingnan nyo lang po. Ayan, okay na po itong ating mirang. Ilagay na po natin sa ating mixture. Ayan ang mga palangga, nang nailagay na po natin lahat yung ating mirang, ay haluin lang po natin dyan sa ating mixture. Yung mga nabuo-buo natin na mga mirang, ay durugin lang po natin yan, gamit lang po yung ating spatula. At para maging makinis talaga yung ating mixture at makinis yung outcome ng ating egg pie, ay salain natin ito ulit. Ayan ang mga langga at pwede na natin itong isalang agad at kailangan ay nakapag-preheat na po tayo ng ating oven ng mga 5 minutes bago po natin ito isalang. At nang natapos ko na yung 60 minutes sa aking pagluluto, ay yung aking egg pie ay hindi pa masyadong golden brown yung ibabaw. Ibig sabihin yan ay hilaw pa yung loob ng ating egg pie. Ay nagdagdag po ako dito ng 20 minutes. Magdagdag ako dito ng another 20 minutes dahil medyo makapal po yung aking egg pie. Ayan po mga palangga, nang natapos ko na yung aking another 20 minutes, ay i-off ko na po yung ating electric oven. At madilim po, pailawin po muna natin para makita po natin yung loob ng ating egg pie. Ayan po, naka-off na po yung oven natin dyan ha. Bali na pailaw lang po tayo para makita natin. Lutong-luto na po yung ating egg pie. At i-rest lang muna natin dyan ng mga 20 minutos bago po natin dyan kuhanin sa ating oven. At ito na po yung kalalabasan niya mga palangga. Pag lumamig na po talaga yung ating egg pie. At sa pagtanggal po natin dito sa molder ay ingatan po natin. Kasi yung ibabaw ay masisira yan. Pwede yung masisira yung design niya sa ibabaw, yung ating mirang. Kailangan po talaga dito medyo angat po yung ating crust. Para po pag nag-unmold tayo ay meron pong nakaharang. Ayan po, pwede po itong matanggal. At ang ginawa ko lang, meron po ako ditong malinis na plastic at nilagyan ko lang ng mantika para kung sakaling maabot niya yung ibabaw ng ating egg pie ay hindi dumikit yung ating design sa ibabaw. Hindi masisira yung design natin sa ating egg. At kailangan talaga mga langga ay malamig na talaga yung ating egg pie bago po natin ito i-unmold, bago po natin ito galawin, bago po natin ito hiwain. Ayan na mga langga, napakasarap naman talaga yung ating egg pie na ito. Medyo makapal po yung ating egg pie. Bali niluto ko ito sa aking oven ng 1 oras at 20 minutos sa 160 degree Celsius ng aking electric oven na 45 liters na Hanabishi brand. Sana masubukan po ninyo itong recipe na ito kasi madali lang naman itong gawin. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!